Mga kabalitaan, ngayon po ay bakasyon na. Mahalagang malaman ng lahat kung ano ang gagawin kapag sumakay ng isang sea vessel, maliit man ito o malaki. Ang mahalaga sa oras ng napipintong disgrasya, kailangan ang alertong pag-iisip at pagkilos. Kaya't ano nga ba ang dapat mga tandaan ng isang pasahero sa oras na siya'y sumampa ng isang barko? Yan ang ibabahagi sa atin ni Roby Cerezo sa huling serya nito sa Balitaan Special Report. Tapos ng masusing pag-i-inspect ng Philippine Coast Guard at ilang crew ng sasakyang barko, mahalagang malaman ng bawat pasahero ang mga pinaiiral na patakaran sa loob ng sea vessel. Kung may mga lugar sa barko na hindi dapat puntahan, lapitan at galawin, ito ay dapat na sundin ng isang pasahero. Pero bukod dito, sa pagsampa pa lang ng vessel, may mga dapat na gawin ng isang pasahero para mapaghandaan ng hindi inaasahang disgrasya habang lumalayag sa dagat. Kaya't pakinggan natin ang ilang mga bagay na ito na ibinabahagi sa atin ng mismong kapitan ng isang passenger sea vessel. Pag akyat ng pasahero sa barko, bawa nakapasok na sa room nila or sa accommodation na anywhere, among class, kailangan hanapin nila sa barko yung life jacket nila o life vest na located dito sa, halimbawa sa cabin, sa ganitong room, sa locker. So hanapin nila, tignan nila kung okay yung life jacket nila. Pag may problema, pwede sila mag-complain, no? And then, ito rin dapat gawin ng mga passengers na nasa mga cabin, itong emergency instructions na nakalagay at the back of their room door. And after na nakita na yung mga safety equipment sa room nila, kailangan lumabas din sila sa room nila, then to familiarize with the areas nila para alam nila kung saan yung mga emergency exits, yung mga exit plan ng floor na ito. At saka makita nila ito na may mga fire extinguisher sa tabi ng mga room nila na magamit nila in case of fire. For example, silang nauna nakita or silang kailangan magpatay ng apoy. Pag nakita nila yung surrounding nila at familiarize na sila, alam nila kung saan yung mga exit plan, exit route, then pwede na sila manood ng TV para makita din nila doon ang video, ng safety video namin na pinapakita para sa buong barko na. Okay, next na kailangan malaman ng passenger while on board, kailangan they know what all these equipment are for. This is the inflatable life raft of the ship, and this is more than the capacity of the vessel. So itong life raft na to is to be launched manually by crew na well trained naman during sa prior nila na mag-board dito. So they know how to use this equipment. So this inflatable life raft will be launched during emergency. There is a emergency on board like fire, or collision, or grounding. Then this equipment also is equipped with hydrostatic release unit or HRU. This one, if there is no crew na mag-land dito, will automatically inflate this life raft pag na-submerge ng barko after 4 meters depth. Layo ng balitaan na bigyan kayo ng tamang pamamaraan para makaiwas at maging handa sa lahat ng sakuna na maaaring dumating sa iyong buhay. Gawa man ito ng tao o kalikasan. Ang kaligtasan mo at ng iyong buhay ay depende sa bilis ng iyong pag-iisip at pagkilos. Hindi man natin maiiwasan ang aksidente, pero kaya nating paghandaan ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, ito si Roby Cerezo.